Hello guys! Welcome na naman dito sa aking channel, and today's vlog, isang napakabagong loan up na naman yung i-share ko sa inyo ngayong 2025 at bagong-bago nga ito na labas na naman. So dito daw mga beshes ay pwede tayong makahiram hanggang 84,000 pesos. Ayan, solve the capital turnover problem in 3 minutes lang. At meron itong halos nasa 4 months na loan terms or 120 days at 0.06% na interest. Okay? So, ang pambungad kasi ng loan up na ito mga beshes ay quick loan, fast loan, worry-free payment at flexible repayment nga daw ito kasi nga merong 4 months or halos nasa 120 days na payment terms. So, sa video na ito mga beshes ay sinubukan ko na naman na umutang. Kaya sana mapanood nyo po yung buong video. Pero syempre, bago ang lahat, meron po akong good news kasi sa mga video na ina-upload ko, ako ay magpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang pong gawin mga beshes, i-comment nga kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share at huwag mong kalimutan syempre na mag-subscribe. So, mamimili po ako via YouTube comment picker kung sino yung mabibiyayaan sa ating pa-cash giveaways. Okay? Video, subscribe, comment, and share. It declines sa bank and other loan apps. Pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga mga beshies, Express Pera itong i-share ko sa inyo. So, bagong labas nga itong mga beshies, yung loan up na ito. So, bubusisihin natin, sinubukan ko talaga na utangan para makita nga natin yung interest, yung processing fees, at yung loan terms. At agad-agad nga mga beshies, ito, yung pambungad ng loan up na ito na hanggang 84,000 pesos yung pwedeng mahiram. Quick loan, flexible repayment, meron nga itong 120 days daw na loan terms or halos nasa 4 months at 0.06% lang yung interest. Okay? So, syempre, para nga daw tayo ay makahiram dito, ay maglalagay ulit tayo ng valid mobile number at pag na-tap mo, yung may nakalagay na OTP, magsisend nga daw ito or meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang natin ma-input dito mga beshies. Okay? So, kung sakali na medyo mahihirapan kayo makakuha ng password, merong nakalagay dyan sa baba na VOZ. Okay? So, itap nyo lang yan. Tatawag mismo ito, then sasabihin lang nila yung OTP. So, yun nga po mga beshies, meron din itong nakalagay na privacy agreement. So, kung gusto nyong basahin, abay basahin nyo na. Pero kasi sa akin, hindi na ako nagbabasa ng mga privacy agreement kasi nga napakahaba and minsan hindi rin naman talaga nasusunod. Marami. So, ilang minuto na rin or halos nasa 2 minutes na, wala pa rin po akong natatanggap dito na OTP. Medyo matagal mag-send ng OTP. Pero sige, inantay ko pa rin yun mga beshies. Kasi nga gusto kong maipakita sa inyo kung paano nga ba talaga ito magpautang in terms sa interest, yung processing fees, yung loan amount, at syempre yung payment terms, di ba? So, ayun mga beshies, from 84,000 pesos, naging 8,000 pesos lang. At from 8,000 pesos, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mahiram sa loan up na ito. And nakakaloka mga beshies kasi yung 120 days na loan terms ay hindi pala totoo mga be. Yung 120 days ay naging 7 days lang. So, akalain mo yun, isang loan up na naman mga beshies na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi akalain mo, 2,000 nga lang yung naaprubahan, tapos 7 days lang po yung in-offer na loan terms. At hindi ko pa matatanggap ng buo yung 2,000 pesos kasi kung mapapansin nyo nga dito, ang disbursal amount daw or ang i-disburse lang nila na loan proceeds ay 1,200 pesos. Diba? Kasi nga meron itong malaking processing fee na 667, total interest fee 13 pesos, risk control service fee 120, at ayun nga po, ang repayment amount sa January 14 within 7 days ay 2,000 pesos. Diba? At yung interest rate nga daw ay 0.5%. Kaya lang kasi mga beshies, yung interest rate na 0.5%, kahit naman sabihin natin na parang mababa kasi 0.5% lang.
Pero kasi pag i-multiply natin ito, 0.5 times 7 ay malaki pa rin. 'Di ba? Malaki pa rin yung interest. At lalong-lalo nga itong processing fee na 667. So itong processing fee, 667, yung total interest fee na 13 pesos, at yung risk control service fee na 120 pesos ay ikakaltas muna nila doon sa 2,000 or doon sa naaprubahan nga daw na loan amount. At kung magkano yung matitira, yun nga lang yung isesend nila kay borrower, which is itong 1,200 pesos. At akalain mo yun, hindi mo natanggap ng buo yung 2,000 kasi nga po 1,200 lang yung ipapadala. Tapos, kailangan mong magbayad within 7 days ng 2,000 pesos. 'Di ba? Kaya nga kung meron kayong experience dito sa loan app na ito, it's either maganda man yan or hindi. So, yun lang po kasi yung nangyari sa akin. Yun nga po, napakataas yung mga fees niya at napaka-short term lang, kaya hindi ko nire-recommend sa inyo. Kaya nga kung meron kayong experience pa, 'di ba, sa loan app na ito, halimbawa na-aprobahan yung loan application nyo, tapos hindi kayo nakapagbayad doon sa due date or nag-post due ang inyong loan application, then meron nga kayong na-experience, ay sana po i-comment nyo yan mga beshies para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba. So, lahat kasi or halos lahat ng iba't ibang mga loan app na iba't ibang mga loan shark na may mga matataas na fees, yung mga charges nila, ay hindi rin po maganda maningil. Minsan namamahiya. Though hindi ko nga sinasabi na itong Express Pera or Pera Express, yung ganon, yung tipong namamahiya or nananakot sa borrower kapag nag-post due ang loan application ni borrower. Kahit nakikiusap si borrower, talagang tinatakot. Pero halos karaniwan kasi or halos marami yung mga nasubukan ko na loan app na may mga matataas na charges or fees na yung tipong i-stress ka talaga, lalong-lalo kapag nag-post due ang inyong loan application. Kaya yung loan app na ito mga beshies, etong bagong loan app na ito, yung Express Pera nga, hindi ko nga nire-recommend sa inyo, kaya sana wag nyo nang subukan para hindi madagdagan yung stress nyo, or kung ayaw nyo na madagdagan yung stress nyo, or kung ayaw nyo na mas malubog pa sa utang. Kasi itong mga loan app na ito ay hindi nga naman talaga nakakatulong sa atin. Instead, mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. Okay? So, yun lang mga beshies. And sana nakatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung uutangan ba natin or hindi. Okay? So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye-bye! Video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk.